Itong nangyari ngayon, lahat na sinasabing calamity at is equalizer. Equalizer. Yung flood, equalizer. Itong earthquake, equalizer. Ano bang equalizer? Walang pili, di ba? Walang pili. Ngayon, makikita mo yan, walang pili. Ang tumatakbo, private ka man, public ka man, tumatakbo. Doon naman, mayayaman ka o mahihirap ka, tumatakbo. Bahay mo, sinishake. Kami nga, bahay ko dito, sinishake. Of course, hindi mo naman ako tumatakbo. Nagdasal po ako ni Senyor Santo Niño na ihinto na. Kasi hindi naman ako masyado matakot. Alam mo bakit hindi ko matakot dito? Opo. Kasi side that I'm renting the house, it's made of wood. Alam mo, if it's made of wood, mayroong advice yung wood. Pero if it's made of cement, walang advice. Dire-diretso yan. Pag sinasabi, pag diretso yan, bang! Ganun yung mangyayari pag simento. I just came from the northern part and arrived Cebu at 1 o'clock in the morning. Now, as far as the city of Cebu, of course, there's a continuing, and I am trying to check, but not much as what happened in the north. Not much what happened in the north. Talagang nakakaawa yung makikita mo yung mga tao na sa daan hanggang gabi. Hindi maalis sa lugar nila pero nandyan sa open space po. Nandun kami in behalf of PDP Laban Action Center. We established our with even including Vice President Sara together sa mga ibang agencies na Rotary, Club of Guadalupe. Andun, dumating kami, 5 o'clock kami, umalis sa Cebu, Mar. Saka na, ubusan man kami sa stocks. So, I would have wished to stay overnight to continue the next day. Pero I'm sorry, but we're building up. We're building up. We're going back. We have still unfinished municipalities to be at. Opo. Diyan po ba sa Cebu City, Mayor, hindi gaano ba karami? May mga mga estruktura ba dyan na medyo napinsala din, nasira, nagkaroon ng bitak dahil nga dito sa lindol? Mayroong mga, I was briefed by my building officer, pero not enough na i-declare mo na not that many as it used to be, yung sinasabing uninhabitable. Kasi yung 6.9, doon talaga sa, yan, may mga bridge na yan, dinadanan ko yan, inaayos naman. Opo. Sa northern na, hindi sa Cebu City. Tapos, titingin na ako, pupunta rin ako anytime. Dito naman ako sa Cebu City ngayon. I might visit the coastal, I might visit the mountain barangay, just to check. Yan, sa ano yan, municipalities yan eh. Northern part yan yung nakita nyo eh. Yan. Sa ano yan, northern part of Cebu. Simbahan yan, di ba? Opo, opo. Kaya thankful kami ni Senyor Santo Niño this time na, and all the time. Because God is good all the time. All the time, God is good. Na di masyado kagaya noon na
somewhere in 2013, no? Na yung mismo yung hospital namin was declared no longer fit for occupancy. Tapos, yung mayroong mga lugar nag-collapse. Cebu City yan. This time, so we are thankful na yung mga ganon, wala namang nangyayari sa Cebu City. Wala. Opo, lalo na yung mga video na nakikita po natin, yung tulay, banda yata sa Lapu-Lapu, yun, Mayor, ito pong pinapakita natin. Kumusta po yan? Dahil nga nakikita natin. Okay na. Oo, makikita mo dyan. No? Oo. You're talking about CCLEX? Yes, passable pa rin ho ba yung lugar na yan? Yeah, I was just talking to I think they resume already. I wish they have resumed. I was talking to the president, Alan Alpon, and checking, and I said, thank God, no? Because that is a PPP project during the incumbency, and then inaugurated by President Rodrigo Duterte when I came back. Imagine, after napikos po ako. Kaya I'm happy that yung PPP ni Manuel Pangilinan, really with all the joint venture with the city government plus foreigners, no? Mga foreigners dyan, contractors. Sama pa yung kaibigan akong mga konsunhi. And that is the test of a private sector joint venture. Opo. Pag walang sinasabing hula-balo. Opo. Mayor, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, meron bang matibay na structure dyan sa Cebu Province na nakikita po ninyo na po pwede rin pwedeng lipatan o terhan pansamantala ng mga kababayan natin na nakita nga natin nasa labas po ng kanilang tahanan dahil nasira po ang kanilang mga pamamahay? Alam mo, timing na timing yung sinasabi mo. Kasi based on my experience, malindol man, masunog man, primary na gusto ng mga tao na victims, right away makabalik sa bahay nila, di ba? Pangalawa, pag lindol naman, gusto sila na dyan na lang sa labas, pero malapit sa bahay nila. Malapit sa bahay nila. Okay? Kahit pa merong existing na yung bahay, yung building dyan na or multipurpose that is available, I don't think, based on what I've been seeing in southern portion, pumupunta ako sa Medellin, sa Kasadaan, Bantayan, dumadaan pa rin ako kunti sa Bugo, ang mga tao would rather want to stay outside sa bahay. Kaya yung sinasabi mong kailangan doon, kaya nga sinasabi ko sa presidente ng MPTC, yung Tool Corporation ni Pangilinan, Manny, na what is needed over there right now, talagang yung shelter nila na malapit sa bahay nila na open. Alam mo yun? Yung ibang ginagawang parang tent. Sa bahay lang, malapit. Kasi hindi sila natutulog sa bahay, sa labas eh. Pangalawa, palaging nasa daan, palaging sinasabing tubig. Yung dala namin, kulang eh. Alam mo, kulang talaga. Pangatlo, yung pagkain. Kailangan ng pagkain. Kasi hindi masama kaluto doon sa loob ng bahay nila. Or kung ano ba sa labas, mga utensils na kailangan, pero yung sinasabi mong malaking building, sino ba
Yung mga tent na yan, importante yan. Yan. Yung tent na dinadala ko, pula doon sa Medellin, pasalamat po ako kay Mayor Edwin Salimbangon and then si Kyle and my good friend policeman Boy and the rest of the staff sa Medellin government. They're pretty well doing good and receiving all the so-called mga donations. Salamat ako sa kanila na pina-establish ako ng action center doon sa PDP Laban Action Center with Vice President Sara Duterte. Uy, nakita ko, nandyan. Ayan. Bakit nandyan yung Oo. picture ko? Poging-pogi, Galing sir. nyo, ah. Opo. Kinuha ata niyo sa ano yan, sa Facebook. Abot pa kami ni Bato. Tapos, abot kami ni Vice President Sara Duterte. Sakay po ako ng service niya. Mayor, maayong buntag, si Admar po. Yes, sir. Admar. Opo, balikan ko lang yung nabanggit ninyo, yung pagtama ng lindol noong 2013, kung di ako nagkakamali, ang sentro Yes. no, nasa Bohol no? At Yes. apektado rin dyan yung Cebu. Kung ikukumpara nyo po yung naging pinsala nito at doon sa pagpunta nyo po sa northern part ng Cebu Province, ano yung paghahambing nyo po? Mas malakas po yung nangyari doon sa Bohol, pero ito, mas malapit po ito sa Cebu, itong 6.9. Ano po yung assessment po ninyo? At mula doon, mula dito sa mga, mga kaganapan, ano yung nakikita nyo po na dapat paigtingin pa ngayon, dapat tutukan ng ating either local at national government? Alam mo po, gusto ko ako matapos kasi ang totoo, ang dami nang pumupunta sa Bugo. Okay? Kaya naisip namin ng grupo ko, ng Partido Barog, Team Rama, yung PDP Action Center na doon muna kami nag-umpisa doon sa Medellin. Pero nakikita ko, pag dumadaan ako, daming mga walls, yung mga fence, sira. Hindi pa ako nakapunta ng ng Bugo, ha? Maalala ko lang na with that laking 6.9, di ba? 6.9? Opo. Oh. Building dyan na talagang babagsak ang building yan. Kaya pupuntahan ko naman yung Bugo. Pupunta rin ako. We will try to go to the island. Kasi meron may island yan eh. Sa Medellin may island. I wish to go there kasi parang hindi daw naaabot na or what. Saka pinaka-importante, talagang ganun itong nangyari ngayon. Lahat na sinasabing calamity Admar is equalizer. Equalizer. Yung flood, equalizer. Itong earthquake, equalizer. Ano bang equalizer? Walang pili, di ba? Walang Opo. pili. Ngayon, makikita mo yan, walang pili. Ang tumatakbo, private ka man, public ka man, tumatakbo. Doon naman, mayayaman ka o mahihirap ka, tumatakbo. Bahay mo, sinishake. Kami nga, bahay ko dito, sinishake. Of course, hindi mo naman ako tumatakbo. Nagdasal po ako ni Senyor Santo Niño na ihinto na. Kasi hindi naman ako masyado matakot. Alam mo bakit hindi ko matakot dito? Opo. Kasi I'm side that I'm renting the house, it's made of wood. Alam mo, if it's made of wood, mayroong advice yung wood. Pero if it's made of cement, walang advice. Dire-diretso yan. Pag sinasabi, pag diretso yan, bang! Ganun yung mangyayari pag simento. Kaya, pag sinasabi mong, yan, bugo yan, di ba? Bugo yan.
yung pinakita niyo bugo yan, di ba? Opo. O, hindi ko pa napuntahan yan. Ang napuntahan ko lang, Midilin, daan Bantayan, at saka yung daan na inayos naman. Ang bilis naman ng DPWH. So, congratulate natin si Secretary Benz Dison kasi at one time sinabi nila, you cannot pass roads. Nakapass naman kami. Nakapunta naman kami along the road, the main road. Maan kami ng daan papuntang San Remilio, daan Bantayan, at saka Midilin, at saka part ng Bugo. Ang pinaka-importante lang, yung sinasabi mong, is there an available, ano mga available na sasabihin natin, yung pwede doon. In the meantime, totoo lang, baka ang tanong, mayroon bang malaking space, ang daming space dyan sa southern part, northern part ng Cebu. Nalagyan ng yung tent city, yun, ginawa namin yan noon. We used to have a tent city, yung mayroong sinasabing hindi lindol, yung Yolanda, doon sa South Road property. Ginawa namin yun. Saka hindi advisable na magawa ka doon yung malaking lugar na evacuation. Yung evacuation para sa typhoon lang yun. Pero itong lindol, unless it is being declared jade ng mga expert civil engineers na yung mga structures are safe na pwede na mag-return. Yun, that will be the appropriate time